Hinawakan niya ako sa dalawa kong kamay. Gumanyan na siya sa'yo? Oo. Sabi niya, gusto niya akong halikan. Dahil ko yung kamay niya, pero syempre ibang ngayon lakas ng lalaki. Ibig sabihin, pinipigilan ka pa niya? Hinold ka niya talaga? Oo. At least sinabi? Nagpaalam? Nagpaalam siya. Sabi ko, hindi pwede. Sabi sa kanya. Eh di ba Pinoy ka? Sinabihan niya ako ng ganon. Okay, so ito na yung pinakaunang episode natin ng Buhay Kabayan dito sa Japan. Ngayon kasama natin si Terumi para ibahagi yung istorya niya, paano siya nakapunta dito sa Japan, ano yung trabaho niya at ano yung kasalukuyan niyang buhay dito sa Japan. Alright, so bago natin simulan tong video na to, pakilala ka muna. Hello. Dito yung camera natin. Kuya. Okay. Kuya ka na, mama. Sige. So bago natin simulan, pakilala ka muna. Hello, ako po si Terumi, nakatira sa Antipolo sa Pilipinas at nagtatrabaho bilang caregiver dito sa Japan. So interesting to kasi buti pumayag si Terumi na ma-interview natin kasi ang caregiver dito sa Japan is talaga namang in demand. Marami yan dito, di ba? Opo. So simulan natin kung paano ka nagpunta dito sa Japan. Paano mo na-umpisahan na mag-decide na pumunta na dito sa Japan? Nung bata pa ako, pangarap ko na talagang mag-Japan. Kaya sobrang tagal kong nag-aral. Nag-aaral ka ng Japanese sa Pilipinas? Opo. Ano yan? Nagbabasa ka na? Nagsusulat? Nagbabasa at nagsusulat. Katakana, hiragana, Opo. ganon, kaya mo na? Marunong na ako dati, pero nag-stop kasi ako nun. Focus ako sa pag-aaral. Na academics na sa Pilipinas? Opo. Nag-aaral ka doon hanggang college? Opo, pero hindi ko natapos yung college. Nung 17 years old ako, parang may nag-open na opportunity na makapunta ako sa Japan. So anong opportunity yun na para nakapunta ka dito? May dumating sa aking opportunity na tumutulong sila sa mga anak ng Hapon na agency. So bali half ka? Half Half. Japanese, half Filipino. So 17 years old ka, may nalaman kay agency. Bakit nyo kailangan ng agency nung time na yun? Kasi nung time na yun, sobrang higpit daw sa Japan. Na-acknowledge kasi ako ng tatay ko. Naka-register ka sa Kusakitoang ng tatay mo? Opo. Pero yun din, 9 years siya bago ma-approve na ma-acknowledge ako. 9 years? Kasi hindi kasal yung parents ko. Okay. Pero yun, ending, na-acknowledge ka na, tapos paano naging proseso ng pagpunta mo dito? Sobrang hirap nung proseso kasi yung tatay ko, hindi nga sila kasal ng parents ko. Pero okay sila, nagsasama sila? Okay sila, nagsasama sila Nasa sa Philippines Pilipinas. sila noong time na yun? Opo. Okay. Pamilya kayo nandun sa Pilipinas, tapos ano yan, nag-decide kayo na sama-sama kayo, pupunta kayo dito sa Japan? Hindi, kasi yung tatay ko, ayaw niya na talagang pumunta ng Japan, bumalik. Kasi nga, malaki na daw yung penalty niya. Dahil overstay na siya sa Opo. Pilipinas. Okay. Kaya parang ang naging na lang niya, acknowledge niya na lang kami as his anak. Ganon. Tapos pumayag lang siya, tas wag daw kami pumunta ng Japan. Kasi mahirap nga daw ang buhay sa Japan. So kung yung father mo masusunod, ayaw kanyang pumunta ng Japan? Opo. Ano yun? Doon ka talaga galing? Ibig sabihin ko, doon ka na rin ginawa? Or buntis yung mother mo, umuwi, yung magulang mo sa Pilipinas? Doon na sila gumawa ng milagro. Tapos doon na sila nagkakilala? Hindi. Dito sila sa Dito Japan nagkakilala ng father ko. Kaya yung kuya ko, dito siya binuntis ni mama. Dito siya pinagbuntis ng mama ko. Okay. Naiwan yung kuya mo dito? Hindi. Kasama sila umuwi? Umuwi si mama sa Pilipinas. Kasi yung father ko, may asawa siya dati. Pero hindi alam ng mama ko. Kaya nabuo si kuya. Kaya Okay. nung nalaman ni mama na may asawa yung tatay ko, umuwi siya ng Pilipinas. Sumunod yung tatay mo? Oo. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na doon? Nagtuloy-tuloy na sila. So yun, di pinanganak nila ka, 9 years old ka, 17 ka yun nung meron ng lawyer na lumapit sa inyo. Kasi para na rin information sa inyo, no? Kasi hindi naman porket may lahi kang Japanese is automatic talagang makakapunta ka na dito sa Japan eh. So may mga proper documents na dapat meron ka para makapunta ka dito sa Japan. Hindi mo pwede sabihin lang na basta may lahi ka lang na Japanese, eto tatay ko, parang ganun, di ba? So yun, maraming naging proseso, naghanap pa kayo ng abogado para magawa yun. So yung abogado na yun, nandun sa Pilipinas? Yung abogado na yun, pabalik-balik lang siya sa Pilipinas, bumabalik din siya dito sa Japan para tumulong ulit. Okay. So siya yung naglalakad? Opo. Sa Pilipinas. Then nung naging okay na, so sinabi na yan, okay na, nagkaroon na ka ng Japanese passport? Wala akong Japanese passport. Wala? Opo. Ano meron ka? Naka-zaryokado ka din? Opo. Visa ko, anak ng Hapon. Parehas tayo ng visa? Anak tayo ng Hapon. Hindi ako Hapon. Ayun nga pala, Kasi naka-slash yun din lahat doon. So Opo, yun, parehas. So, Kuya, huwag ka tumakbo. focus.
So, ibig sabihin, hindi ka Japanese citizen kasi wala kang Japanese passport. Opo, hindi pa. Recognize ka lang na anak ka ng Hapon. Opo. Tapos nakazaryokado ka lang. Opo. Okay, get. So, ganun yung sitwasyon mo. Then, Opo. paano nangyari nun? Inabot na sa'yo yung zaryokado mo? Parang ganun. Hindi. Nung 17 ako, yung visa namin, doon pa lang siya inaasikaso. Tapos, madaming times na na-decline kami. Okay. Tapos, pag na-decline kasi, di ba, 6 months before ka ulit yung makapag-apply. mag-re-apply ulit. Ang daming beses na nakapag-apply hanggang sa sumuko na kami. Tapos, nag-stop na kami. Tapos, bigla kaming kinontak ulit ng abogado. Okay. Yung visa nyo dumating na. 20 years old na ako nun. So, mula 17 ka, inasikaso yun. 20 years old ka, doon lang lumitaw na yung Yung visa ko, okay. Visa mo. Ano yun? Parang COE ang binigay sa'yo? COE. No. Okay. Tapos yun na, pumunta ka na dito sa Japan. Mm. Ngayon, pagpunta mo dito sa Japan, ikaw lang o kasama pamilya mo? Kasama ko kuya ko. Dalawa kayo ng kuya Dalawa mo lang kami ni pumunta kuya. dito. Mm. Tapos ang proseso ng kuya mo, parehas kayo? Parehas o lang siya kami. registered na? Parehas lang kami. Talagang parehas, sabay Parehas kayo? na parehas. Tapos, Parehas lang. Okay, so pagdating mo, so dalawa kayo ng brother mo, di ba, pumunta dito. Ano yung mga, paano yung naging, sino nag-asikaso sa inyo? Yung abogado. Na makakuha kayo ng bahay, ganyan, makapag-settle kayo. Oo. Yung agency na rin yun yung parang nag-ano sa amin ng trabaho. So, yun na yung tumulong sa inyo mula umpisa hanggang pagdating dito. Mm. Then, ano yung una mo ng mga naging trabaho pagdating mo dito? No, yung una kong trabaho. Anong taon ulit? So, 20 years old ka nun? 20 years old. Anong taon ka dumating dito? 2023. 2023. So, yun, 3 years ka dito. So, ano yung mga una mo naging trabaho bago ka napunta sa pag-caregiver? Yung una kong trabaho sa Fukuoka, ako, sa factory. Factory ka? Kasing laki ko yung mga salamin ng car. Salamin ng car? Dun sa salamin, naglalagay lang kami ng mga holder, ganun. So, factory siya na nagpo-produce ng car parts? Ganun. So, ganun siya, factory. Paano yung naging buhay mo nung pagdating mo dito? Kasi syempre, buong buhay mo nasa Pilipinas ka di ba? Buong buhay mo yan. Mula panganak mo, 20 years old ka dumating dito. So, straight talaga nasa Pilipinas ka na parang bago ka talaga dito sa Japan. Bagong-bago. So, ano yung mga naging struggle mo nung una nung pagdating mo dito sa Japan? Siyempre, unang-una, yung weather. Kasi pumunta kami dito January. Sobrang lamig. Malamig. Magpipik yan, January, February. Winter. Paglabas ko ng airport, sobrang lamig. Tapos yung suot ko noon, pang Pilipinas pa. Talaga? Wala ba nag-advise sa inyo na January malamig? Malamig daw. Ayun lang yung sinabi. Hindi nila sinabing nakakamatay. Ayun. Na kailangan mo talaga ng Kailangan jacket. talagang balot na balot. Kaya paglabas ko, syempre nag-enjoy pa ako kasi may bumubugang Umuusok yung Umuusok hininga yung hininga Kaya nag-enjoy pa ako noon. Pero, hindi naman yun yung usapan. Malayo. Sige lang. So, napunta sa nilalamig siya yung istorya. So, saan ka nahirapan? Yun nga, syempre, nahirapan ka ako naman doon sa... Pero yung nahirapan din ako sa language. Syempre, language. Since sa Pilipinas ka, so ano ka talaga, parang Pilipino ka, lamang talaga sa Pilipino, kahit half Japanese ka. Pati before kasi kami pumunta ng kuya ko, syempre bata pa ako nung nag-aral ako ng Nihongo. Na-stop siya, syempre bata pa ako nun, makakalimutan Wala ko. na rin. So Wala parang na rin back to siya. zero nung pumunta Back to ka dito. zero. Kaya nung time na pumunta ako dito, sabi ko, hala, hindi ko sila maintindihan. Syempre. Hindi ko alam paano ako bibili sa supermarket. Yan, isa yan. Ayun. Hirap. Convenience store, di ba? Ang bilis magsalita ng mga Tapos sa train station, di ako sumasakay nung nasa Fukuoka ako. Paano ka nagta-travel? Bike. Zuto akong nasa bahay lang. Na-depress kasi ako. Kasi countryside yung una kong place. Probinsya. Kasi yung Fukuoka, malayo siya dito sa Tokyo eh. Pagka sa Shinkansen, ilang oras yun? Hindi ko alam hindi pa ako nakasakay ng Shinkansen. Nag-airplane ka? Nag-airplane papunta dito. ako. Sa airplane, mga isang oras, no? Isang oras. Pero yun, malayo siya. Countryside siya, konti yung tao, gano'n. Sobrang konti as in, parang wala kang makikitang kasing edad ko. Puro matatanda. Puro yung matatanda. lugar. So yun, nalungkot ka doon. Kasi? Walang kaibigan. May kaibigan naman ako, pero kasi syempre, naghahanap ka ng papasyalan, ganon. Sa bagay, unlike kasi dito sa Tokyo, di ba? Oo. Pag may maisipan ka, sasakay ka lang ng train, kahit medyo matagal, mapupuntahan mo yung mga talagang tourist spot dito sa Tokyo. Pero marami rin bang Pilipino doon? Marami. May mga nakikita ka? May mga naririnig ka? Marami. Nagsasalita? Kaso kasi, hindi ako nag-hi. Sobra kasing mahiyain ako dati talaga. Pero yung mga kasama ko. Naiilang ka? Bakit? Siyempre Tagalog naman yung salita nun. Tagalog. Nahiya ako kasi kahit sa Pinas pa, hindi ako ganun kadaldal. Pero pag di ka naman nagsalita, siguro hindi naman mahalata Hindi na naman. Pilipino ka eh. So, advantage mo yun kung ayaw. Kasi may time din na nag-try ako. Kasi gusto ko ngang lumabas sa comfort zone ko. Sabi ko, parang, sige na nga. Yung mga kaibigan ko naman, sasabihin nila, kabayan. Kaso, nung first time kong mag-try, ang nasabi ko, kabayo. Tumakbo ko. Sobrang hiya ako. Oo, di ba hindi siya nakakatuwa? Hindi. Paano kung ma-offend siya dun sa sinabi? Kaya nga kaya ako tumakbo. Ewan ko. Ganon?
Hindi mo kinaya doon sa lugar na Hindi yan. ko siya kinaya. Parang ganun. Pero 2 Kasi years ako doon. 2 years ka. 2 years ako doon. So tiniis mo lang yun na bahay, trabaho, Oo. supermarket, Oo. ganyan, palengke. Kasi akala ko doon na talaga ako. Pero bakit pala Fukuoka yung pinagbagsakan sa inyo? Kasi doon daw yung may work lang na bakante. Baka doon merong contact yung lawyer na Agency. kausap nyo, no? After nun, nung, di ba ayaw mo na, anong ginawa mo? Paano ka napunta naman sa pag-caregiver? Kasi nung nasa Fukuoka ako, may ka-LDR ako for 2 years. Tapos, Gusto mo say shout out, hindi na. hindi Baka na, pero mapanood na. hi. Tapos, Sobrang okay naman kami nun. As in. Tapos 2 years kami LDR nga. Sobrang tumutok lang ako sa kanya. Kaya siguro nagstay din ako sa Fukuoka kasi nangarap din ako na siya yung makakasama ko doon. so parang inisip mo, isang araw magkasama kayo, Oo. dadali mo siya dito. Oo. Tapos nangarap nga, pero hindi na natupad, di ba? Na broken hearted ako nun. So malungkot ka. Sobrang lungkot ko, na-depress ako. Tapos, syempre may nakakausap naman ako. Kaso kasi kahit may makausap ka, di ba? Iba pa rin yung lungkot eh. Ibig sabihin mo sa kausap, parang may naliligaw sa'yo? Hindi mga naman. ganon? May teacher ako, babae siya. Teacher ko siya sa City Hall. Ay, ibig sabihin mo yung parang nakikwentuhan, ganyan. Meron ka Oo. naman. Nag-English kasi siya. Tapos, Japanese. Japanese siya. Nag-English siya. Hi ma'am, Akiko Makoto Naruto. Siya yung pinakatumulong sa akin. Nung broken ka, siya yung nakakwentuhan mo. Alam niya yung istorya Alam na. niya lahat. As in, para siyang naging nanay ko doon. Naging next step ko, sabi ko sa agency ko, parang ayoko na talaga dito. Kumontak ka ulit sa kanila? Ulit ako sa kanila kasi nga, hindi ko na talaga kaya. As in, wala kang makausap. Hindi naman ako mahilig makipag-socialize nga. Sabi ko, sino naman ko kontakin ko dito? Saan naman ako gagala? Wala nga akong kaibigan dito. Hindi rin ako marunong sumakay ng tren. Tapos, wala rin akong pera noon kasi mababa nga sahod ko back Nasa magkano then. sahod mo? Kung pwedeng Pwede naman. kahit range lang? Nasa hindi siya tataas ng Juyong, mang. Hindi tataas ng ganon? Oo. Pero nakaltasan na siya lahat. Oo, nakaltasan na Yun siya. na yung na-receive mo? Oo, pero 2 beses ko lang na-receive yun. Tapos, Ang pinaka-normal ko is Juni, mang. pag-contact mo sa agency mo, paano yung naging proseso ng paglipat? Kasi syempre may bahay kayo dun eh. Yung kuya ko, doon siya nagstay kasi hanggang December lang din. Tas, Paglipat mo dito, yung agency pa rin tumulong sa inyo, pati sa bahay mo ngayon. oo. Ay, hindi. Wala na ako sa agency ko ngayon. Nag-out ka na? Nag-out Hindi, na pero ako. nung pa lang, nung mula Fukuoka papunta dito, Nag-book ako ng sarili kong plane ticket. okay, then yung bahay naman, Nung bahay naman, tumulong sila. Nag-shared house ako. For 2 months ako nag-shared house. Tapos after nun, sabi ko, hala, hindi ko rin kaya. Kasi 2 work ko nun eh. Naging 2 yung work ko kasi sobrang naipon yung tax ko kasi for 5 months ako nawala ng work. ay hindi mo siya binayaran? Hindi ko siya nabayaran. Kaya naipon siya. Kaya kailangan ko mag-2 works. Malaki yun. Malaki. Malaki Malaki talaga yung binayaran ko. Kasi dito sa Japan, talagang walang takas ka sa tax. Unang-una, residence tax, tapos yung mga, ano ba sa English to? Health insurance, pension. So yan is hindi pwedeng hindi mo binabayaran basta nandito ka sa Japan. So ang halaga niyan, depende kasi sa sinasahod mo eh. Oo. Yung sa akin, i-share ko lang, kung sa peso siguro mga nasa 20,000 monthly. Sa tax ko lang yun Ilang buwan? Isang buwan. Isang buwan? Oo. Okay. Kasi nasa gomang yung sa akin eh, yung tax ko sa isang buwan. So, ganun siya, na hindi mo siya pwedeng hindi bayaran. So, katulad ng case sa'yo, Oo. nag-resign ka sa trabaho, lumipat ka dito, tapos hindi ka nagbabayad ng tax. Hindi. Tapos, ang gagawin no, ng City Hall, kasi nga, syempre, Japan to, wala kang takas dito. Hindi naman pwedeng hindi alam ng Japan kung nasaan ka eh. So, maglipat ka ng bahay, mag-update ka sa City Hall, mga ganyan. So, talagang alam nila kung nasaan ka. At kung nasaan ka, ipapadala nila yung sobre nun para bayaran mo. So, nagulat ka kasi malaki yun. Nagulat ako. Kung sa 5 buwan. Oo. Dati, hindi talaga ako marunong mag-Nihongo, di ba? As in, hindi ako Siyempre marunong. kasi sa Pinas ka Oo. talaga eh. Tapos, 2 years back then pa, nung nasa Fukuoka pa ako, wala talaga akong kaalam-alam na Nihongo. Paglipat ko lang talaga dito. Dito ka na nag-aral talaga. Oo. Kasi nakita ko sa TikTok mo. Oo. Nihongo. So, follow nyo pala siya sa TikTok ha. Yung mga social media account niya, isilalagay natin dyan sa description box. Pero tapusin nyo muna tong video na to. Apo. Yoroshiku. Pagdating mo dito, diretso nag-caregiver ka na. Hindi pa, kasi kailangan makakuha ka ng lisensya eh. Hingin ka pa ng lisensya. So, paano yung naging proseso mo? 2 months ako nag-aral ng caregiver. Parang training lang siya kasi 2 Training, months lang. Tapos pagkatapos na nagkaroon ka ng certificate. Oo, kasi natapos ko yung course. Okay. Yung agency ko pa rin yung tumulong sa akin sa una kong kaigo na experience na trabaho. Oo. As home mom kaigo, visiting care. Mula noon pa, yun pa yung tumulong sa inyo doon sa Oo. Fukuoka. Oo. So pagdating dito, pinasok ka na ng caregiver nung meron ka ng license. Tapos ngayon, ilang buwan ka ng Since March, 8 months na rin. 8 months. So, Pero 5 months lang ako sa dati kong work. so may pinasukan ka na caregiver din, Oo. umalis ka doon, bago na naman tong company mo ngayon.
Okay. So, ano naman yung mga part na mahirap sa pagiging caregiver dito sa Japan? Nung nag-caregiver ako as homonkay ko, nahirapan ako mag-jitensya. Kasi pumupunta kami sa mga bahay ng mga pasyente ko. Ganun yung proseso? Oo, yung dati kong Sa bahay kayo trabaho. pupunta? Yun yung nauna mo? Oo, yun yung una. So, yung mga parang inaalagaan mo, ikaw pupunta mismo sa bahay, aalagaan mo siya doon sa bahay nila. Tapos, meron palang gano'n? Akala ko dati laging, kasi dito kasi yung style, di ba, parang may parang bahay. Facility. Facility, di ba, na tapos doon ka magtatrabaho, nandun lahat ng aalagaan mo. Pero yung case mo pala noon, dito sa Tokyo yon? Sa Kamakura. Kamakura. Labas ng Tokyo, pero hindi ganun kalayo. Pumupunta ka doon sa bahay, maghapon yon. Hindi, Magdaman. Iba-iba siya. Sa isang araw ko, 8 hanggang 10 tao yung pinupuntahan ko. 10 bahay pala. Isang araw. Within ilang oras yun? From 9 a.m. to 6 p.m. Then, ano yun? Bakit kailangan mo kung 10 people yung pinupuntahan mo, paano yun? Anong ginagawa mo? Anong service mo sa kanila? Pagdating mo doon, anong ginagawa mo doon sa inaalagaan? Iba-iba eh. Meron, depende sa case. Pero sample? For example, pag kunwari itong tao na to, papalitan ko lang siya ng, alam mo na, lilinisan ko lang siya. Tapos, pero 30 minutes ang time duration. Okay. Tapos, after nun, syempre, medyo magbabay ka pa eh. Trabaho mo sa mga pinagtatrabahuan mo, ano ba tawag sa kanila? Client? Hindi mo sila client. Pasyente? Pasyente. Basta yun, yung inaalagaan mo, yung ganun, lilinisan mo, tapos pagtapos mo nun, alis ka na. Alis na ako, panibagong bahay. Pero minsan kasi, mabilisan lang eh. Kailangan mong madaliin yung trabaho na yon kasi yung isa, sobrang layo ng bahay. Minsan, inaabot ang 20 minutes magbike. Lalo na pag umuulan, ayun yung struggle ko. So, ang hirap rin nun, no? Kasi yun nga, lipat-lipat ka ng bahay. Paano yan? Binibigyan ka ng task per day or kimatero na siya? Parang straight na siya na hindi, iba-iba. Itong 8 person na to, yan lang gagawin. Hindi, iba-iba siya araw-araw. So, kailangan, hindi lang siya yung trabaho lang tatandaan mo. Kailangan tatandaan mo rin yung bahay, kung saan sila nakatira. Tapos kailangan tatandaan mo rin kung ano yung situation nila. Kasi iba-iba sila ng situation mo, diba? Pati iba rin sila ng ugali eh. Kailangan aralin mo din. Ano ba siya, matatanda? Matatanda na sila. Yung iba kasi, mga may dementia na. Hindi so naman mahirap. Pero yung iba naman, walang chikara ba? Walang lakas. Wala Walang silang lakas. Since nasa bahay lang sila, meron nag-aalaga talaga sa kanila. Yung iba walang wala talaga. Walang tao doon sa bahay nila? Mag-isa lang talaga sila sa bahay. Tapos matatanda, no? Matatanda na. Pag alis mo doon sa bahay nila, wala na ulit dadaan doon or parang may shifting na umiikot na ibang caregiver doon? Ng ibang oras? Ibang caregiver naman. Okay. So meron palang ganun. First time ko marinig yon, yung ganong style na meron pala na ikaw yung pupunta sa mga ano. So mahirap talaga yun. Mahirap diba? Kasi may time din na pag umuulan, ayan, ang dulas ng daan. Sobrang lamig, sobrang init. Ilang beses na ako na-disgrasya sa pagbabike kasi sa Kamakura, maliit yung daan. Okay. Tapos, syempre may time na magmamadali ka nga kasi nahabol mo yung oras. Tapos may time na nadudulas ako na nagbabike. Kaya pag nasusugatan ako, no choice ako, kailangan ko bumangon agad. Kailangan ko kasi magmadali, di ba? Oo. Ayun. Unahin ko yung pasyente. Trabaho kasi. Okay lang, bumangon. Kasi mamaya madapa ka ngayon, tapos bukas ka bumangon. Bukas pa ako bumangon, wala na akong trabaho. So bakit ka nag-decide na umalis naman doon sa dati mong trabaho? Kasi doon sa dati kong work, kasi nga pumupunta ako sa bahay ng mga pasyente ko, di ba? Hindi naman maiiwasang may kasama silang pamilya doon sa bahay. May isa akong pasyente, yung anak niya na around 40 years old. Matanda na rin. Matanda na. Tapos, di 3 lang kami doon, yung pasyente ko, yung 40 years old. Tapos ikaw. Tapos ako. Paglabas ko ng bahay, magbabaway na sana ako. Sabi ko, "Tsukaresama desu, matakimasu." Lagi ko sinasabi kasi yon. Tapos, nung time na yon kasi umuulan, wala akong dalang raincoat. Kapote, wala akong dala. Tapos, nung time na yon, pinahiram niya ako. Tapos sabi ko, okay, thank you po. In Japanese, syempre. Tapos, sinuot ko na. Tapos, yung time na yun, kumuha pa siya. Ang dami niyang pasikot-sikot. Bumalik siya sa loob ng bahay. Kumuha siya ng bimpo. Tapos, pinunasan niya ako. Tapos, ikaw naman yung inalagaan niya? Oo, tapos sabi ko, hello. Ba't hindi na siya pala nag-alaga doon sa magulang niya? Kaya nga eh. Naging caregiver. Tapos, inalagaan ka nung anak? Oo, nalagaan ako ng anak. Tapos, ka? sabi niya, gusto niya akong halikan. At least sinabi? Nagpaalam? Nagpaalam siya. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko sa kanya. Di ba Pinoy ka? Sinabihan niya ako ng ganon. Sabi ko, ano naman? Tinanong ko siya, sinagot ko talaga siya. Kasi hindi naman part ng trabaho ko paghalik. Ibig sabihin, ba't nga inano na dahil Pilipino ka gano'n? Hindi ko alam. Siguro kasi pumupunta siya sa... hindi ko alam. Kasi So, may nakwento kasi siya sa akin gano'n.
So yun, nung sinabi niya sa'yo na pwede pa kiss, umayaw ka. Umayaw ako, pero syempre lalaki, iba Pero yung lakas. pero paano action? Hinawakan ka niya or Hinawakan niya ako sa dalawa kong kamay. gumanyan na siya sa'yo? Oo. Tapos? Nasa labas kami na, pero kasi alam mo naman dito sa Japan. Wala namang tao. Walang tao eh. Kahit saan, wala. Tapos nung time na yon, dalawa lang kami sa labas kasi nga umuulan din nun. Sobrang aga din nun eh. 8 a.m. pa lang nasa ano na ako. Nandun ka na sa kanila? Sa work, oo. Tapos hindi, hinawakan ka niya. Umayaw ka. Oo. Ano yun, tinanggal mo yung kamay niya? Tinanggal ko yung kamay niya, pero syempre ibang ngayon lakas ng lalaki. Ibig sabihin, pinipigilan ka pa niya? Hinold ka niya talaga? Oo, sabi ko hindi. Naiiyak na ako nun. Naghilahan pa kayo? Mga gano'ng katagal nangyari? 2 minutes. Mga 2 minutes. Pinipilit Pero na hawakan talaga. niya? Oo. Hindi na Tapos sabi niya, sige, hindi na kita halikan. Eh di syempre, na ano na ako nun, na parang nag-calm down na ako. Tapos after nun, nakita ko siya papalapit yung mukha niya sa bibig ko. Nandiri ako. Pero hindi ka na niya hawak? Hindi, hawak na pa rin ako. Hawak ka pa rin niya? Nanginginig na kasi ako nun. Eh di syempre, nawala na rin ako ng lakas. Habang papalapit siya sa akin, ginanon ko yung bibig, yung tinakpan ko yung bibig ko. Tapos dito niya ako inalikan. Nahalikan ka niya sa kamay? Nahalikan niya ako sa kamay. Tapos from start, kasi di ba doon ako nag-start ng work. So hindi ka na tumuloy sa mga kasunod? So, tumuloy ako pero sobrang tulala ako. Oo, kasi mahirap yun. Oo, tapos kinabukasan hindi na ako pumasok. Oo. So parang yung ginawa mo? Nagreklamo ka sa agency? Oo, nagsabi ako talaga. Tapos, syempre, ayaw nila ng gulo, di ba? Kasi may mga ganun eh. Mas pipiliin nilang makipag-usap ng mainahon lang. Yung walang dadating sa pulis, gano'n. Pero syempre, ako first time kong maranasan yun eh. Sobrang natakot ako eh. Iba yung trauma binigay sa akin ba? Oo naman, syempre babae ka. Malaking tao siya. Malaki. Oo, di ba? Ganto din, malaki din siyang gano'n. Kaya wala talaga akong lakas nalabanan siya. Tapos after nung isang buwan na naman ako natigil sa work. Pero pumunta ako sa police station. Nagsumbong talaga ako kahit sinabi nila ako. Kasi alam mo naman yung address nila eh. Oo, tumbong ako sa police station. Tapos kahit hindi ako marunong mag-Nihongo. Oo, kasi iintindihin ka naman nila doon eh. Oo, merong translator. Tumawag na sila ng translator. Pwede naman yun. Tapos ayun, sinabi ko lahat. After nun, hindi na ako pumasok ng kaisa. Tapos anong ginawa mo na nung sunod? Bumalik ko din sa agency? Hindi na ako bumalik sa agency ko. Kasi parang nagkaroon na rin ng conflict kasi bakit ako nag-decision para sa sarili ko. Hindi ka na nag-consent sa kanila doon sa ano. Okay. So, nagsabi naman ako, pero kasi parang pinigilan nila ako eh. Kasi nga, sa mahinahong usapan na lang daw. Kasi nga ayaw na nila. Ayaw nila ng gulo. May sarili rin naman akong will eh. Yung parang... Hindi, tsaka syempre, ano mo. Oo, hindi naman sila yung nakaranas. Buti nga, hindi naman sobrang. Pero at least hindi sa loob ng bahay ginawa. Kasi kung sa loob ng bahay, hindi ko alam na. Hindi mo masabi, no? Then, lumipat ka na ng trabaho. Paano ka naman nakahanap ng panibagong mong trabaho? Doon nag-start yung parang ano na ako eh. Nagkaroon ako ng confidence na magsalita in Nihongo. Kasi before, hindi talaga ako nag-Nihongo. Tapos sabi ko, walang mangyayari sa akin. Paano yung interview? Paano ko siya magagawa kung hindi ako marunong mag-Nihongo? So, for 1 month, sobrang tumutok ako mag-aral ng Nihongo. Nandito ka na nun, Nandito diba? na ako nun sa Kanagawa. Lumipat na ako ng bahay. Nakalipat ka na? Kasi nung una, Kamakura ka. Oo. Tapos lumipat ka na ng Kanagawa. So yun, taga Kanagawa kasi siya. Pagdating mo ng Kanagawa, nag-aaral ka ng Nihongo, then nag-apply ka ng sarili mo. Oo. Naghanap Ang ka dami ng kong trinay na nantiyo ka na. Wait lang. Marami ka na sinubukhang applyan. Madami akong in-applyan. Madami naman tumawag sa akin, pero nga, kasi naghahanap sila ng ng magaling talaga mag-Nihongo, as in my JLPT. At least N4. Oo, at least N4. Kasi yun ang alam ko eh. Oo. Sa mga dito, caregiver. Ako naman, hindi ako nag-JLPT kasi hindi naman namin kailangan Kasi diba? nakapunta ka naman dito. Oo, tama yan. Kaso, hinahanapan talaga nila. Kasi nga, syempre, hindi nila alam kung hanggang anong level ka. Pati yung Nihongo ko noon, sobrang karabaw pa eh. Hindi naman ako ganun magaling mag-Nihongo. So yan, yung JLPT kasi, Japanese Language Proficiency Test, para malaman kung ano yung level ng Japanese language mo, no? Halimbawa, nakapasa ka ng N4. So, ibig sabihin, yung level ng Nihongo mo is ganito. Para lang at least alam nila. Yung certificate na yun is importante. Lalo na kung magtatrabaho ka dito sa Japan. Usually, kung nasa Pilipinas ka na mag-a-apply ka papunta dito sa Japan, isa yan sa requirements. Kaya kailangan talaga mag-aaral ka ng Japanese sa libro talaga. So, yun. Tapos, anong nangyari? Hanggang nakahanap ka ng sa nakahanap ako ng medyo mataas na sahod. Kasi yung iba, ang baba talaga ng offer. Hindi siya, hindi siya kasya. Kasi lalo na nandito na ako sa Tokyo. Mataas ang cost of living dito sa Tokyo. Tapos, sabi ko, parang hindi to pasok. Parang hindi ko to kaya. Mas naghanap pa ako. Siguro more than 25 companies ang pinag-applyan ko. Ganun karami. Hanggang sa syempre,
lagi kang nagme-mensetsu, ang dami mo nang inanuhan. Doon siguro nahasa din yung pakikipag-usap ko inihong. Nag-training ka na sa pag-a-apply mo. Doon ka na, doon ka na gumaling makipag-usap. Tapos na hanggang natanggap ka na. Though madami namang, siguro 15 yung tumanggap sa akin. Pero nga, mababa yung offer. Doon ako pumunta sa pinakamataas yung offer. Malaking bigay. So ano naman yung sitwasyon mo ngayon dyan? Anong klase naman yung trabaho ngayon naman, sa facility naman ako. Sa loob ako ng facility. Yan na, sa facility. Ano naman yung mga mahirap? Saan ka nahihirapan ngayon sa trabaho mo? Nahirapan ako sa language ulit. Language pa rin. Kasi dati, sa dati kong agency ulit, di ba? Sa dati kong Kaigo experience nga. May mga Pinoy. May 2 Pinoy doon. Ngayon, sa work ko ngayon, wala talaga. Ikaw lang talaga? Ako lang ang Pinoy. So, talagang Japanese lang ang language lang talaga. So, mahirap kasi yun kapag papasok ka sa isang company tapos paglingon mo, walang ibang Pilipino. Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon pagkabago ka dito sa Japan, maiintindihan mo kaagad eh. So, kung meron ka sa Pilipino, pwede mo tanongin na, ano sabi nun? Pwede kang tulungan eh. Yung mga ganon. Pero kung wala ka talagang asahan. Wala talaga. Pero isa yan sa magiging dahilan para talagang gumaling ka. Edad ko kasi 'di ba, mabilis pang yung emotional ba, tsaka physically, emotionally, parang hindi mo pa nahasa ba? Parang mahina pa yung loob mo, ganon. At saka syempre yung mga experience mo sa buhay, hindi pa ganun karami. Since galing ka sa Pinas, nag-aaral ka lang doon, 'di ba? Nag-work ka ba sa Pilipinas before? Dati nung nag-college ako, nag-business din ako. Hindi trabaho talaga? Hindi siya trabaho. Sarili ka. Dito ka na talaga nag-start trabaho na meron ka mga katrabaho talaga. Okay, so yun, sobrang dami na namin na pagkwentuhan. Kanina pa kami nag-uusap at hindi ko alam kung ano yung mga ipapasok natin dito sa istorya. And kung meron kayong mga tanong, is i-comment nyo lang dyan sa baba. And abangan nyo pa yung ibang mga makakausap nating Pilipino na naninirahan dito sa Tokyo. At kung isa ka doon at gusto mong i-share yung istorya mo dito sa channel ko, is i-message nyo lang ako sa mga social media account ko sa Instagram, Facebook page. Lahat ng link is nasa description box yan. At yan, mag-message lang kayo sa akin kung gusto nyo ako pupunta sa inyo. Basta dito lang sa Tokyo kasi taga Tokyo tayo or Kanagawa, pwede rin ako umabot dyan. So bago natin tapusin tong video na to, promote mo muna yung mga social media accounts. So ayun guys, i-follow nyo po ako sa TikTok ko. Ang pangalan ko po sa TikTok ay Terumi in Kanagawa. At sa Instagram ko naman po ay Terumi_025 at sa aking Facebook page na Teru in Kanagawa. So para din kayo mahirapan, nandyan yan lahat sa description box. Lalagay natin. So follow nyo siya at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw at sa pakikinig ng istorya ni Terumi. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.